Welcome to my channel! Learn with Teacher Ali! Unang termino, makabansa, Grade 1, Week 10, Day 1. Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang natutukoy ang mga katangiang pisikal at kung paano nagkakaiba ang bawat isa. Mga bata, ano ang ipinapakita ng larawan? Ang bawat lahi sa iba't ibang panig ng mundo ay may kanya-kanyang natatanging katangiang pisikal. Ngayon ay talakayin natin ang iba't ibang katangiang pisikal ng mga Pilipino. Ating talakayin ang katangiang pisikal. Mga bata, kilala mo ba sila? Sila ay mga kapwa natin Pilipino. Magaling! Ano nga ba ang katangiang pisikal? Ito ay naglalarawan sa panlabas na anyo ng tao. Narito ang mga halimbawa ng mga katangiang pisikal ng mga Pilipino. Katamtaman ang laki o taas. Kulay kayumanggi ang balat. Tuwid o kulot at itim na mga buhok. Hindi gaanong matangos ang ilong. At ang mga mata ay medyo malaki at kulay itim. Tandaan, magkakaiba ang katangiang pisikal ng mga Pilipino. Dapat natin itong pahalagahan at ipagmalaki. Ngayon, para sa inyong gawain, hulayan ang bandila kung ang mga sumusunod na pahayag ay mga karaniwang katangiang pisikal ng mga Pilipino. Ngayon naman ay piliin ang titik ng tamang sagot sa loob ng kahon at isulat ito sa patlang. Ikalawang araw. Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang natutukoy ang mga katangiang pisikal at kung paano nagkakaiba ang bawat isa. Mga bata, ano ang kaibahan mo sa mga batang nasa larawan? Tandaan na ang bawat bata ay natatangi dahil ang bawat isa ay may sariling katangiang pisikal na naiiba sa ibang bata. Ating talakayin ang katangiang pisikal. Halina at tayo ay tumula. Ako ay batang natatangi. Ako ay batang natatangi. Ang sarili ko ay aking pinagmasdan. Naiiba sa iyo at kanino man. Ilong na maganda at kayumanggi kong kulay. Patuloy na pinagmamalaki kong tunay. Matang mabibilog ay aking taglay. Buhok na tuwid ay itim ang kulay. Ito'y tatak ng Pilipinong tunay. Tinuruan ako ng aking magulang, maging masunurin at laging magalang. Pagsasabi ng totoo ay bilin ni inang, huwag magsinungaling kahit kailan. Pagsagot ng po at opo ang bilin ni amang, mga matatanda ay laging igalang. Katangiang taglay ng isang Pilipinong tunay. Mga bata, nagustuhan niyo ba ang tula na ako ay batang natatangi?
Kung gayon ay sagutin ang mga sumusunod na tanong. Una, ano ang pamagat ng tula? Pangalawa, ano-ano ang mga katangiang pisikal ng batang tumutula? Pangatlo, ano-ano ang mga magagandang katangian o ugali na itinuro ng mga magulang sa bata? At pang-apat, ipinagmamalaki ba ng bata ang pagiging Pilipino niya? Magaling! Ngayon ay ipakikilala ko sa inyong muli ang aking mga kaibigan. Siya si Abe. Kayumanggi ang kulay ng balat. Siya ay may maitim na mga mata at kulot na buhok. Siya naman si Jana. Maputi ang balat, mahaba at tuwid ang buhok. Singkit ang kanyang mga mata. Maitim na maitim ang buhok ni Kyle. Matangos ang kanyang ilong, ang kanyang mga mata ay mabibilog. Maputi ang balat ni Cheska. Kulay mais ang kulay ng kanyang buhok at hindi gaanong matangos ang kanyang ilong. Siya si Gardo. Maitim ang kanyang balat. May makapal na labi at mababa lamang ang taas niya. Tandaan mga bata na ang bawat tao ay may katangiang pisikal tulad ng laki ng katawan, kulay ng balat, hugis ng muka, tangos ng ilong, hugis at kulay ng mata at buhok. Ngayon para sa inyong gawain, isulat ang tama kung wasto ang pahayag sa bawat bilang at mali kung hindi. Iguhit ang iyong sarili at itala ang iyong natatanging katangiang pisikal. Ikatlong araw. Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang pagbabahagi ng mga paboritong pagkain, kulay o laruan. Ngayon ay sagutin ang tanong. Ano ang inyong paboritong pagkain? Ibahagi ang inyong sagot. Magaling! Ngayon ay talakayin natin ang inyong mga paborito. Ang aking paborito. Mga bata, maaari nyo bang ibahagi ang inyong paboritong pagkain? Para sa inyong pamprosesong tanong, sino ang gustong magbahagi ng kanilang paboritong pagkain? Bakit ito ang paborito mong pagkain? Magaling! Ngayon naman ay maaari ba kayong magbahagi ng inyong paboritong kulay? Mga bata, anong kulay ang paborito mo at bakit? Ano ang mga bagay na makikita natin na may kulay na ito? Magaling! Ngayon, maaari rin ba kayong magbahagi ng inyong paboritong laruan? Ipakita ang inyong paboritong laruan at ibahagi kung bakit ito ang gusto ninyo. Mga bata, ano ang natutunan mo tungkol sa laruan ng iyong kaklase? Magaling! Ngayon ay talakayin natin ang mga bahagi ng individualidad ng bawat tao. Ang individualidad, ito ay tumutukoy sa pisikal na katangian, interes at kakayahan na natatanging taglay ng isang tao. Ang individualidad or individuality
ay ang mga katangiang nagpapabukod tangi sa iyo. Ito ang dahilan kung bakit walang katulad ang bawat tao sa mundo. Kahit ang mga kambal ay may magkaibang individualidad. Kapag sinabing interes o kinahihiligan, ito ay ang mga bagay na pinipiling gawin at pinapahalagahan ng isang tao na maaaring magbigay ng kaalaman sa kanila. Ang mga halimbawa ng mga interes ay interes sa agham at teknolohiya. Ang kakayahan o talento, ito ay ang mga likas na kagalingan o espesyal na kakayahan o katangiang taglay ng isang tao na maaaring biyaya ng Panginoon. Halimbawa ng kakayahan o talento ay kakayahan sa pag-awit at pagtugtog ng instrumento. Dumako naman tayo sa pisikal na anyo. Ito ay tumutukoy sa panlabas na itsura, forma o katangian ng isang tao. Maaring ito ay ang kulay ng balat, hugis ng mata, kulay at uri ng buhok ng isang tao. Ang ugali o kaugalian, ito ay ang paraan ng isang tao na kung paano sila makipag-ugnayan sa iba. Ito ay tumutukoy sa mga nakasanayang tradisyon, gawi o paniniwala ng isang grupo o lipunan na ipinapasa mula sa isang henerasyon patungo sa iba. Kaalaman. Ito ay tumutukoy sa pag-unawa, kabatiran o impormasyon na nakuha sa pamamagitan ng pag-aaral, karanasan o pagmamasid. Mga hangarin at layunin. Ang mga pangarap at layunin ng isang tao ay maaaring magturo sa kanilang mga kilos at gawi. Paniniwala at halaga. Ang relihiyon, filosofiya at mga personal na paniniwala ay maaaring magkaroon ng epekto sa kakayahan ng bawat tao. Tandaan, ang bawat bata ay may sariling katangiang pisikal, interes, kakayahan, talento at pag-uugali. Ang pagkakaiba-ibang ito ay ang individualidad o pagiging unique. Para sa inyong gawain, iguhit ang iyong paboritong pagkain, kulay at laruan sa kahon. Sagutin ang tanong sa ibaba. Una, bakit ito ang iyong paboritong pagkain? At pangalawa, bakit mo gusto ang laruang napili mo? Ika-4 na araw. Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang pagpapahalaga sa sarili at paggalang sa pagkakaiba ng kaklase o kapwa. Gamit ang Venn diagram, ikumpara ang pagkakaiba at pagkakapareho ni na Batman at Superman. Mga bata, ano-ano ang pagkakaiba ni na Batman at Superman? At ano-ano naman ang pagkakapareho ni na Batman at Superman? Magaling! Ating talakayin ang pagkakaiba at pagkakapareho. Ngayon ay tumula tayo. Handa na ba kayo? Magkaiba, magkapareho. Ikaw, ako, tayo. Lahat ay magkakaiba. Mayroong matangkad, mapayat o di kaya'y mataba. Mayroong mahilig sa musika, pagsayaw o di kaya pagpipinta. Iba't iba ang relihiyon pati paniniwala. Pangalan ay magkakaiba at mayroon ding magkakapareha.
Ngunit ang wangis natin ay iisa, at ito ang Ama na siyang lumikha. Mga bata, nagustuhan ba ninyo ang ating tula? Ngayon, sagutin ang mga sumusunod na tanong. Una, tungkol saan ang tulang ating binasa? Pangalawa, lahat ba tayo ay pare-pareho? Pangatlo, ano ang pinagkaiba mo sa ibang batang katulad mo? Magaling! Bilang isang bata, dapat alam mong matutunan na irespeto ang pagkakaiba ng bawat isa. Tandaan, bawat bata ay espesyal. Ikaw ay natatangi sa iba. Ngayon, isulat ang tama kung wasto ang pahayag at mali naman kung hindi. Bago matapos ang ating aralin, iguhit mo ang iyong sarili sa isang buong papel at isulat sa ibaba ang pahayag na ako si Blanc, ako ay natatangi. Mahusay mga bata! End of week 10. Thank you for watching! Also, don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell for you to be updated on our latest videos. See you on our next lesson. Goodbye!